Buenos dias, buenas tardes mga amigos, mga amigas. Andito na naman ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Pag-usapan po natin ngayon yung tungkol sa recent resignation ni Vice President Sara Duterte. Sapagkat siya po ay tuluyan nang nagbitaw bilang Education Secretary. At nang dahil dito, maraming lumabas na mga opinion, suggestion, rekomendasyon na kung sino dapat ang pumalit na Secretary of Education. Marami tayong narinig sa social media, sa Facebook, sa YouTube, at maging sa TikTok, kung sino dapat ang nararapat na mag-occupy ng posisyon na Secretary of Education. At dapat sa pagkakataon na to, dapat talagang busisiin, suriin, at pumili ng very carefully, pumili ang ating presidente ng isang karapat-dapat na Education Secretary. May nagsasabi dapat daw si Leni Robredo ang i-appoint na Secretary of Education. May nagmumungkahi na si Congressman Roman Romulo ang pwedeng ipalit sapagkat siya ay chairman ng Committee on Education sa House of Representatives. At marami pang pangalan ang lumulutang sa kasalukuyan na parang gustong ipahatid sa ating Pangulo kung sino dapat ang na ma-nominate bilang Secretary of Education papunta doon sa Commission on Appointments at para siya ay tuluyan ng ma-appoint ng ating presidente bilang Secretary of Education. Alam niyo, sa totoo lang, itong Department of Education ay considered as the largest bureaucracy in the country. Napakalaking departamento nito. Bakit kanyo? Sapagat nung base nung 2023, ang annual budget nito ay umabot sa 852.8 billion pesos. Biruin nyo, 852.8 billion pesos ang pondo nito nung nakaraang 2023. At yan ay taon-taon nadadagdagan yan yung pondo ng bawat departamento, hindi lamang ng Education Department. Pero sabi ko nga, ito ang departamentong may pinakamalaking budget. Kaya to is considered as the largest bureaucracy in the country. Okay? So, sabi ng iba, dapat daw ang Education Secretary should come from the academy, sa academic world. Para sa akin, in my own personal opinion, tama naman yon. Kasi ang Education Secretary dapat has a broad knowledge about education. Dahil hindi lang naman siya basta ordinaryong sekretaryo dito. Dapat siya ay isang excellent manager, an excellent administrator, because he will be managing a big department with a big budget, 852.8 billion pesos. That was in 2023. What about by next year at this year, 2024? Dapat magaling din yan sa fiscal management on how she or he will allocate the funds para ma-promote yung goals and objectives of the department. So, dapat yan, kasi ang department secretary, in this case, the Secretary of Education, is the principal advisor of the President of the Philippines concerning matters about education. So, pinapaalam niya sa ating presidente ang mga importanteng programa kung paano mapapataas ang kalidad ng ating edukasyon. At ito ay makapantay sa globalization. At sabi nga daw doon sa PISA, doon sa Program for International Students Assessment, noong una, dinig ko dito, pizza, kala ko Domino Pizza o kaya Shakey's Pizza, Kasi yung iba nagsasalita sa YouTube, babanggitin lang, according to the assessment of PISA,
Eh, akala ko tuloy, sabi kasi ng isang kasama ko nakikinig na hindi masyadong familiar with the terminology being used in the education industry. Ano yung pizza? Ano yan? Domino pizza? Angel's pizza or Shakey's pizza? So yung pizza kasi is ang ibig sabihin niyan, Program for International Students Assessment. At ayon nga daw dun sa most recent assessment and survey, lumalabas ng ating mga estudyante no sa basic education ay napag-iiwanan na. Wag na natin bilangin kung pang-ilan siya sa pagiging kulelat, no? Kasi ay bumababa daw ang ating reading literacy at yung ating science and mathematics literacy. Kasi ang pinaka number one kino-consider dyan na pinakamataas yung reading eh. At ang ating daw mga estudyante at mga kabataan ay nakakapagbasa pero hindi naman nakakapag-comprehend ng maganda. Kung ibig sabihin, yung reading comprehension napakahina, napakababa ng level, babasahin pero hindi naman niya naiintindihan at hindi niya kayang ipaliwanag at i-interpret ang kanyang nabasang sulatin. Okay, pangalawa yung science and mathematics, which is very important no sa panahon na ngayon. So, biruin nyo, 852.8 billion pesos ang budget pero ang mga programa ay hindi tamang naipapatupad at dito mo makikita ang resulta no sa assessment na to. Tuloy-tuloy ang pagbulusok pababa ng level ng edukasyon sa ating bansa, which nakakalungkot naman talaga. So sa pagkakataon na to, dapat ang ating presidente should carefully choose whom she will nominate to the Commission on Appointments no na maging department secretary ng ating education. Okay. So, balikan natin ng konti yung usapan na sino daw ang dapat i-appoint. Gusto ko lang medyo i-clarify ko lang sa ating mga kasamahang vloggers, papaliwanag ko lang na medyo palitan yung term na the presidential appoint the department secretary. Ang tamang term na ginagamit dyan is that the president may nominate no the secretary of education subject to the confirmation subject to the consent of the Commission on Appointments. It is only after the confirmation of the nomination by the president that the appointment may be issued by the president. So yung power niya initially ay to nominate only the Secretary of Education. Sa niya ino-nominate ang Secretary of Education na kanyang napupusuan na ilagay sa departamento. Ino-nominate niyan sa Commission on Appointments, no? Tapos yung nominee niya bubusisiin niya, i-scrutinize yung dokumento ng nominee at tapos parang nag-apply ka ng trabaho. Kinakausap niya ng Commission on Appointments. Itong Commission on Appointments, very powerful to dahil ito yung nag-check sa lahat ng gustong i-appoint ng presidente for the heads of all the departments no ng ating pamalahan. Kasama na dyan yung mga consul, kasama na dyan yung other officers na dapat i-appoint ng presidente in accordance with the Constitution. So kasi dito nga sa ilalim ng Section 16 Article 7 ng ating saligang batas, no, kapag nagkaroon ng bakante sa departamento, especially yung mga secretaries, no, the president, no, during the while the Congress is in session, the president may nominate no the secretary. Kaya lang yung secretary nga ni-nominate niya kapag in session ng Kongreso ay hindi basta-basta makakaupo or makakapag-assume ng office immediately upon nomination kasi dapat yan ba-confirm muna ng Commission on Appointments. It is only then when the nomination has been confirmed by the Commission on Appointments that the President may issue the appointment. No? So, kapag in session, ulitin ko,
Yan yung tinatawag na regular appointment, no, in session. Pero hindi agad-agad makakaupo yung nominated secretary. Ba't yung iba nakakaupo agad? Nababasa namin sa dyaryo. Yun naman ang tinatawag na ad interim appointment. No, ibig sabihin nun, nag-nominate, no, si presidente, no, ng secretary. Tapos ginawa niya yon while Congress is not in session. So in that case, no, yung secretary may immediately, no, take the secretary may immediately assume the office of the department. At until such time na ma-confirm siya. Pag hindi siya na-confirm, ni-reject yung kanyang nomination, then the president cannot appoint, no, yung i-nominate niyang secretary during, no, while the Congress is not in session, na kung saan kung tawagin natin ay ad interim appointment. So bye-bye kay kay secretary kapag hindi na confirm. Kaya ang dapat na mino-nominate ng presidente diyan ay sa susunod, kasi nga because of the fact na nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa Departamento ng Edukasyon, sapagkat maraming issues, no, madaming controversies ang nakaharap ng dating sekretaryo ng Departamento ng Edukasyon. Nandiyan dyan yung pag-procure ng mga laptops na ang laki-laki ng budget na ibinigay, pero ang standards, no, yung quality ng mga laptop ay sobrang baba, mababagal, at kumbaga doblado yung presyo, no, pero pag tiningnan mo sa merkado, napakamura ng laptop. Meron ding kontrobersiya na kung saan naglabas ng confidential funds na 100 something million na naubos lamang sa loob ng 11 araw. So siguro sa paggastos magaling yung dating secretary, no. Biruin mo, sabi nga ni Chris Ulo, yung 100 plus million na yan naubos sa loob ng 11 araw daw, at pwede na daw ilabas, no, sa Guinness Book of Records. So joke lang yan ni Chris Ulo na minsan ay napanood ko kahapon yata yung blog article niya na yon, na kung saan biro mo malalagay sa Guinness Book of Record ng isang dating sekretaryo ng Department of Education na kung saan naubos niya ang 100 plus million sa loob lamang ng 11 araw. So sana maging lesson yan sa ating mga concerned government officials na magbibigay ng confirmation sa nomination na isasagawa ng ating Pangulo, at dapat i-check talaga. Yan yung beauty ng check and balances sa gobyerno natin. Hindi basta-basta pwedeng mag-appoint na lang basta-basta ang presidente, pero pag dumaan yan sa mga kamay ng miyembro ng Commission on Appointments, yan ay bubusisiin kung karapat-dapat bang mabigyan ng permanent appointment yung na-nominate ng ating presidente ng Republika ng Pilipinas. Actually, wala naman pong sinasabi ang ating 1987 Constitution regarding the requirements and the qualifications of the Secretary of Education. Typically, what we are expecting from an education secretary is that he or she must have a very strong background in education, at he or she must be an excellent manager, an excellent administrator, because he or she will be managing the affairs of a very big department with a huge budget amounting to more than 852 billion per year, no? At dapat mag-ingat na nga ang ating presidente sa susunod na itatalaga niyang department secretary, sapagkat yung nakaraang administrasyon ay naharap sa mga iba't ibang kontrobersiya, mga issues na hanggang ngayon ay hindi naman talaga nabigyan ng resolusyon, katulad ng mga pagbili ng mga laptop na mababa ang kalidad pero napakataas ng presyo, at kung iyong ikukumpara sa merkado ay doble ang presyo. Bukod diyan, yung confidential funds na naubos sa loob lamang ng 11 araw na nagkakahalaga ng more than 100 million pesos.
So, ang department secretary ay ang qualifications niyan talaga, no, should be in accordance with the priorities of the president, no? So kaya walang specific qualifications na sinasabi. So kung sino yung napupusuan, no, according to the beliefs nung appointing power, kung yan ba ang iniisip ko na makakatulong sa akin dahil ito yung mga priorities ko at siya yung aking mapagkakatiwalaan upang ipatupad ang mga programang aking gustong isulong sa ilalim ng aking administrasyon. So siya ang aking irerekomenda sa Commission on Appointments for the issuance of his or her appointment papers. So para sa atin, siguro kayo din ang mag-a-agree sa akin na ang susunod na sekretaryo or sekretarya ng Department of Education must be incorruptible, competent, morally strong, and with a very strong background in education. So kayo, mga viewers ko at mga subscribers, sino po ang inaakala ninyong dapat na sumunod na Secretary of Education? Hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno.